Ito ang Suzuki Smash 115 Carb Type. Isa ito sa madalas nating makita sa kalye dahil talagang maraming Pinoy o marami sa ating mga Pinoy ang gumagamit nito. Dahil talagang subok na rin ang motorsiklo na to sa mahabang panahon. Way back 2010 nang ilabas ng Suzuki Motorcycle Philippines itong Suzuki Smash 115 Carb Type. So sa haba ng panahon na yon ay available pa rin ito sa market. Kaya naman talagang legendary na itong Suzuki Smash 115. At pagdating sa reliability nito ay talagang subok na. Dahil yun niya ay available pa rin ito hanggang ngayon sa market. So ngayon niya ay nasa harapan natin ang Suzuki Smash 115 Carb Type. So meron tayo ditong naka-mugs at yung naka-spoke wheels. At ang presyo nga pala ngayon ng Smash 115 Carb Type na naka-spoke wheels ay 62,400 pesos. At itong naka-mugs ay 67,400 pesos. So yun ang cash price ngayon ng Smash 115 Carb Type. So pwedeng magbago yung presyo nito mga tol, depende sa kasa o sa location nyo. Kaya sa mga nagbabalak maglabas ngayong taon ng Suzuki Smash 115 Carb Type, bibigyan ko kayo ng idea kung ano ba yung kayang i-offer sa inyo ng Suzuki Smash 115. Pero bago ako magpatuloy, kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel natin, huwag kalimutang mag-subscribe at paki-on na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may bago tayong upload. Meron din tayong Facebook page, paki-like and follow na rin. Maraming salamat mga tol. Pagdating sa forma ng motorsiklo na to, meron tong sariling angas. So yan ang makikita natin sa front end niya, meron siyang sharp looking design. And talagang user friendly o Pinoy friendly tong motorsiklo na to dahil hindi siya ganong kataas. Kaya talagang bagay na bagay din sa mga short rider yan, sa mga lady rider. So pwede nyo tong gawing first bike nyo. Kumbaga pwede rin sa mga beginner rider. So madali lang siyang gamitin. So bali wala siyang clutch pero meron siyang cambio. So bali semi-automatic yung transmission nito. At bukod naman sa forma nito mga to, ay talagang matipid kumonsumo ng gasolina, kaya talagang maaasahan natin to araw-araw. So pwede nyong service araw-araw, service sa eskwelahan o kaya naman ay service sa trabaho. Syempre pwede rin panggamit sa hanap buhay tulad ng mga delivery services. Kaya masasabi kong sulit itong motorsiklo na to. And syempre pagdating sa mga aftermarket parts nito ay hindi ka na rin mahihirapan maghanap ng parts ng motorsiklo na to dahil kahit saan ka pumuntang motorcycle shop ay marami kang mabibili rito. At syempre madali lang rin itong papormahin. At pagdating niya sa makina nito ay ginagamitan nito ng 112.8cc engine displacement, to be exact, 4-stroke, air-cooled, single overhead cam, 2-valve, single-cylinder engine. And yun nga, yung fuel system nito ay naka-carb type pero matipid pa rin siyang kumonsumo ng gasolina na kayang umabot hanggang 45 to 47 kilometers per liter. So depende mga tol sa rider, sa road condition, and sa throttle habit natin. So doon pa lang sa fuel consumption niya ay talagang sulit na tong motorsiklo na to. Pagdating naman sa max power output nito, kaya nitong mag-produce ng 8.5 horsepower at 8,000 RPM at 9.0 Newton meter at 4,000 RPM. At meron itong 4-speed semi-automatic transmission. So ibig sabihin wala siyang clutch, bali yung gear shifting lang yung meron siya o yung cambio niya. So mula dito sa kanyang head cowling o dito sa cover ng handlebar, so dito nakapwesto yung pinaka headlamp niya. So ginamitan to ng bulb type, so hindi pa siya LED. And yan, napakaangas din talaga ng head cowling niya. Glossy finish yung kulay niya. Ganun din sa ibang kulay, glossy rin yung finish. Pagdating naman dito sa part na to, meron tayo ditong logo o yung emblem ng Suzuki. Then meron siyang decals dito, and dito naman yung decals na Smash yung brand niya. Then meron siyang butas dito. So nakadagdag yan mga tol sa aerodynamics niya. So nag-absorb yan ng hangin para maganda yung flow ng hangin pag nagra-ride tayo. And dito nakapwesto naman yung mga turn signals niya. Then bulb type din yung ginamit dito na ilaw. Dito naman sa front fender niya, may pagka-sporty rin yung design niya, and andun din yung pagka-sharp ng looks niya. And glossy rin yung finish na paint na ginawa dito. So sa suspension, naka-telescopic fork tayo. Then dun sa brakes niya, yung spoke wheels ay naka-drum brake. Then itong naka-mags naman ay disc brake yung ginamit with single piston caliper. And yung gulong naman natin dito ay may sukat na 70/90 rim 17. And hindi siya naka-tubeless, tube type pa rin yung ginamit na gulong dito. And dito naman sa likod ay naka-integrated na yung mga ilaw natin dito. Ibig sabihin magkakasama yung tail light at yung mga signal lights niya. Kaya mas lalo pang naging sporty yung disenyo niya dito sa likod. Pagdating naman dito sa rear suspension natin, yan naka swing arm type siya at mayroon itong dual shock absorber. And sa gulong naman ay may sukat itong 80/90 rim 17. And yun nga, tube type pa rin yung ginamit dito. And sa preno naman nito, both mags and spoke wheels ay naka drum brake.
At pagdating naman sa side profile niya mula dun sa unahan papunta dun sa likod, so isama na natin yung front fender, ano. So talagang nakadesign siya na may pagka-sporty yung datingan niya. Pag titingnan natin dito sa side profile mula dun sa unahan hanggang dun sa likod. And dito sa kabila, syempre dito natin makikita yung muffler niya ay yung tambutso niya. So napaka-sporty rin ng design niya and stainless yung kanyang heat guard. At doon naman sa pillion footrest niya, alloy yung ginamit. Then yung pinakatapakan niya ay goma. Ganon din doon sa tapakan ng rider, ano, goma din yung ginamit. At dun sa upuan niya, maganda rin yung design, ano, semi step seat yung ginawa dito. Kaya talagang napakadaling sakyan nito at hindi siya ganun kataas. So bali meron lang itong seat height na 750mm at ang ground clearance naman nito ay 130mm. At tumitimbang lang itong 99kg, so hindi siya ganun kabigat, kaya kayang-kaya yan ng mga lady rider natin dyan. Tsaka nung mga nag-uumpisa pa lang magmotor, so hindi siya mahirap gamitin. So kumbaga madali lang siyang imanyobra. Dito naman sa kanyang meter panel, so ginamitan to ng analog na instrument panel. So dito natin makikita yung mga basic info na kailangan nating mga rider, tulad ng speedometer, odometer, fuel gauge, at meron itong gear indicator at light indicators ng turn signals at yung high beam niya. And very stylish din talaga ng instrument panel niya, no? Kahit gano'n lang siya kasimple. And meron siyang logo dito ng Suzuki. Sa mga switch naman ng handlebar dito sa kanan, andito yung electric push start natin. So wala tayo ditong on and off ng headlamp. So naka AHO ito o yung automatic headlight on. So features yan ng isang motor na laging nakabukas yung headlight. Para syempre kahit sa daylight ay visible tayo sa mga kasabay natin sa kalsada. So nasa sa inyo naman kung palalagyan nyo to ng switch dito. So may space naman siya para dun sa on and off ng headlamp. And dito naman sa kaliwa, andito yung high and low beam, turn signals at yung busina niya. And dahil carb yung fuel system nito ay meron itong choke dito sa ilalim ng busina natin. Dito naman sa susian niya, very common lang yung ginamit na susian dito. So andito yung ignition, on and off at yung lock ng handlebar natin. And dito nga sa upuan niya, very stylish din, ano, semi step seat yung ginamit dito. So ibig sabihin mas mataas ng konti yung upuan ng OBR natin o nung back ride compare natin sa upuan ng rider. So nakadagdag forma rin yan dito sa ating Smash 150. And dito naman sa grab bar, so yan buo yung ginamit na grab bar dito. Yung iba kasi putol sa gitna. Then glossy finish yung paint na ginawa dito. At dito naman sa ilalim ng upuan niya, so andito yung gas tank natin at meron siyang storage dito, no, o yung underseat compartment natin. So sa tangke meron itong capacity na 4.3 liters capacity, and dun naman sa kanyang storage capacity meron itong 8 liters capacity. So pwede natin itong paglagyan ng mga small things natin tulad ng mga tools o yung mga basic tools natin, wallet, jacket o yung maliit na bag, etc. Kaya sa mga maglalabas ng Suzuki Smash 115 Carb Type ngayong 2024, ano ba ang mas gusto nyo? Yung naka-mags o yung naka-spoke wheels? So pili na kayo mga tol, comment nyo dyan sa comment box kung ano yung type nyo dito sa dalawa. So take note lang mga tol, ano, yung presyo niya ay nag-iiba depende sa location nyo o sa dealer na pupuntahan nyo. Hanggang dito na lang muna mga tol. Kung bago ka lang sa channel na to at kung hindi ka pa nakasubscribe, babay mag-subscribe ka na at pakihit na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may bago tayong upload. And meron din tayong Facebook page, paki-like and follow na rin. Maraming salamat mga tol. Always ride safe and God bless.